best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, magkakasama na naman tayo tuwing Sabado. At meron tayong special na guest ngayong araw na to. Ito talagang taong to, sobrang busy nito. At talagang inabot kami ng talagang medyo mahabang panahon dahil sa sobrang daming ginagawa nito. Talagang kailangan kumuha ka talaga ng oras ito eh. Kaya kailangan mga kauno, all ears tayong lahat sa ating special guest for today, none other than Upline Chris Pasag. Yeah. Hello po mga kauno. Nakabahan ako. Kabati ka lang, okay Actually, lang yan. ngayon ko lang gagawin to pero sana masagot natin lahat, no? So, ayan. Sige. Ready na. Yan, batiin mo yung ating mga Luzon, Visayas, Mindanao. Hello sa mga nanonood po natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, meron tayo sa ibang bansa eh. No? So, hi po sa inyo. Panoorin yung video na to. Sana meron kayong makuwang, ma-inspire at may matutunan kayo sa akin, sa amin ni Abjay. Tama. Alam nyo, I am very excited mga kauno kasi itong ating special guest, hindi lang basta networker pagdating sa multi-level marketing. Nakita ko rin po talaga ang simula ng taong ito at talagang masasabi ko na kung saan man siya nandoon, talagang karapat-dapat lang na mapunta siya ron. Kasi sobrang, kung pag sinabing consistency, Yes. pag sinabing consistency, ito yon. Ito yung bago pa lang, talagang never nagsawa. Upline, tama ba yan? Yes. Never nagsawa, nagtatanong. Yes. Never nagsawa itong na talagang kung meron kang ma-share sa kanya, pakikinggan niya talaga. Kaya no wonder, ngayon po ay isa na po sa ating mga international top earners sa pinagmamalaki ng ating company. Tama ba, Upline? Yes po, yes. Actually talaga, until now, talagang matanong ako eh. Talagang, basta may nakikita ako ng mga successful, talagang gusto, alam mo yun, talagang gusto ko kasi may matutunan eh. Gusto ko kasi, alam ko kasi kulang pa yung mga nalalaman ko. Kaya until now, pag may nakikita ako talagang dumalapit ako, nagtatanong ako. So, kasi gusto ko kasi kumbaga, gusto ko pang may mapuntahan pa. Kasi gaya niyan, siyempre pag may nakita tayo na mga nagka-resulta ng malaki, naging successful sa ganitong business, 'di ba? Siyempre sabi nga nila, kung gusto mong magaya sa kanila, okay, kumbaga dapat gawin mo rin kung ano yung mga ginagawa nila. So, kung gusto mong magkaroon din ng resulta na gaya ng meron sila, so dapat kung ano yung mga ginagawa nila, gawin mo rin. So ako nga, kaya nga sabi ko nga, baka ako naniniwala ko, simula nung nagsistart ako sa ganitong negosyo, every time may nakikita ko na may malaking cheque, may nakikita ko na naglabas ng sports car, ang lagi ko nasa isip, meron siyang alam na hindi ko alam. Yun, oo. Kaya lagi ako nagtatanong, pag may naglabas na, uy, grabe, 2 million cheque niya. Tatanong ako. Kasi ako naniniwala, pag nalaman ko kung yung alam niya, kung anong meron siya, magkakaroon din ako nun. Tama. Kaya talaga, hanggang ngayon, at Jay, talagang matanong talaga ako. Tama. Alam mo, ito patikim pa lang to. Imagine, hindi pa tayo nagsisimula. Talagang sobra excited dito. Ito ang ating apply na nandito at ating international top earner. Magkape muna tayo para medyo ma-relax ka muna dyan. Yan, nandito tayo ang ating Uno Cafe. Yan, 8-in-1 coffee. Napakasarap nito. Actually, nakailan na ako na ito. Kasi kanina pa ako ninenervyos eh. Wag. Pag ninervyos ka, baka nervyusin din sila. Ito, napakagwapo. Tama, mali. Grabe. Ito ngayon ang ating upline. Magko-proceed tayo doon sa ating talakayan or kwentuhan. Actually, kwentuhan lang naman to. Sige. Na talagang gusto rin malaman ng mga kauno natin kung sino yung ating mga nakakapanayam every time na nandito sila sa Uno's Best of the Best. Ito na ngayon, magandang tanong. Upline Chris Pasag, ano ang background mo at paano ka napunta sa ganitong klaseng negosyo, sa pag-uuno? Paano ka napunta sa uno? Okay. Ano ako, bago ako madala rito, estudyante ako that time. Wow. So, sa college. And nakikita ko yung classmate ko na nagbebenta siya ng mga
products na pampaputi. Actually, inaasar ko pa nga siya palagi eh. So classmate mo yun? Oo, Nagdala barkada sa'yo? ko. Oo. Inaasar ko siya lagi kasi nung time na yun kasi bully ako sa school eh. Mahilig mang inis, parang ganun. Oo. Nagiginis ako. Siya sabi ko, wala kang mabibenta rito. Kasi yung mga binibenta niya kasi pampaputi eh. Oo, Maitim oo. siya kasi kasimula pa lang eh. So sabi ko sa kanya, wala kang mabibenta rito kasi binibenta mo pampaputi tapos yung kulay mo maputi ka ng konti sa uling. Inaasar ko siya. Oo. So hanggang sa yun nga, lagi ko siyang inaasar, lagi din niya akong inaaya din sa office. Pero ako that time, negative talaga ako noon. Kasi ang akala ko dati, tawag dito, magbebenta rin ako gaya ng ginagawa niya. Benta-benta, parang ganun. Oo. So akala ko mag-aalok-alok ako, hindi ako ma-sales talk eh. Hindi ako magaling sa, alam mo yun, hindi ako maboke eh. So sabi ko, hindi ako pepede dyan. Hanggang sa, ayun na, yung siguro mga 5 times niya akong inaaya. No? Yung pang-5, doon na niya ako nadala sa office. And then yung pagpunta ko ng office, sobrang na-amaze ako. Kumbaga sa amin, sa eskwelahan, maraming negative. Ako yung leader ng negative eh. Pero nung nadala ako sa office, nung nakita ko yung talagang, yung business talaga, iba pala talaga itong negosyo na to kapag napakinggan mo lang, iba siya pag talagang pinuntahan mo at naintindihan mo. Tama. Diba? So, from leader ng mga negative, naging positive na. Kumbaga, Leader ka na ngayon ng mga positive. talagang sabi ko, eto na. So, mali pala yung mga naririnig ko o mali pala yung nakikita ko. So, kaya sabi ko sa sarili ko, buti na lang talaga, binigyan ko ng time na pumunta ng opisina. Nung mapunta sa office, napakita sa akin talagang wala naman taong ayaw umasenso eh, diba? Siyempre, that time nga, sabi ko nga sarili ko, kaya nga ako nag-aaral eh, para pag nakagraduate ako, may trabaho, para kumita ng pera. Pwede naman pala, habang nag-aaral ka, kumikita ka na. Diba? So, ayun, so, ginawa ko siya. And then, dalawa na kami nagbebenta ng klase. Balikan ko yung buhay estudyante. Kamusta ka bilang estudyante dati? Ikaw ba'y nag-aaral o pumapasok? Yun, dalawa yan eh. Oo. Dalawa yan eh. Nag-aaral. Isang nag-aaral, isang pumapasok. Asan ka doon sa dalawa? Ako yung pumapasok lang. Okay. Para may baon. Para may baon. Ako talaga eh, hindi talaga ako maano sa pag-aaral talaga. Sobrang tamad talaga ako magbasa ng libro. Naalala ko nga dati nung high school ako, binibinan ako ng mama ko ng notebook. Di ba, first quarter. Pagdating ng fourth quarter, pwede ko pa siyang gamitin next year ulit. Walang sulat. Walang sulat. Tapos yung libro ko, di ba, may plastic cover. As in, hindi nagagalaw. Pwede mo pang ibenta ulit sa susunod na ano. So, hindi talaga ako maano sa pag-aaral. Yung ballpen ko, isang buong taon na yun. Minsan nga, nagagamit ko pang next year. Kasi di nagagamit nga. Oo. Tama nga, ikaw nga ay isang legit na pumapasok lang. hindi talaga ako maano Mahilig. May mga tao talagang ganun eh, mahilig mag-aral. Kumbaga, pumapasok lang ako pag diskarte lang. Kaya nakakapasa. Oo. Diskarte. Pero- Stock knowledge. Pero yung buhay mo no bilang estudyante, gusto ko pang mas lumalim no. Anong buhay ng isang upline Chris Pasag bukod sa pagiging estudyante? Ano yung buhay nyo dati ng pamilya mo? Okay. Sa pamilya ko masasabi kong di naman sobrang hirap, di naman sobrang yaman. Kumbaga, kung ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna. Bawasan Okay, mo lang ng oo, konti. oo. Ayun, yun ang buhay namin. So, lumaki rin naman ako lumaki ako sa magulong lugar din talaga. So, lugar na, alam mo yun, tawag dito. Basta yung... Naaalala mo pa yung lugar na yon? Maraming mga hold-upper, snatcher, mga ganun. Okay. Gabi-gabi, nagiinom lang. Ganun ang buhay ko dati. Talagang, ako, totoo, nakulong pa nga ako eh. Nakulong pa ako noon dahil... Nasama ka sa beses. gulo, parang ganyan. Yes, maraming beses. Tatlong beses yata. Una, nakulong dahil umiinom sa kalsada. Okay. Tapos, pangalawa, hindi ko maalala eh. Basta yung isang pinakamatindi na nakulong ako noon, nung
napasama kami sa gulo. So, Isa ka pala sa mga pasaway ng barangay. oo nga, nagkatakbuhan. Ang malas ko, ako'y nadampot. ako'y nahuli. Oo. Naulan. So, yun ang buhay namin dati. Pero masasabi mo ba, nung bata ka, nangangarap ka pa? Nangangarap ka? Parang ganun. Nung bata, nangangarap ako. Mm. Pero nung dumating ako sa college nun, totoo, ang pangarap ko na lang doon, makagraduate na eh. Tapos makakuha na ng trabaho, sumahod ng 10,000. That time kasi ganun pa yung sahodan nun eh. Oo. Okay na ako doon, parang ganun. Kasi ang pananaw ko dati, ba't pa ako mangangarap? Hindi ko naman maaabot. Dati nga, inaasar ko yung pag may mga kaibigan ako na mataas ang pangarap, ako yung number 1 na nang aasar saan eh. Oo. Hindi mo maabot yan, taas mo mangarap. Diba? So, nung ano ako, siguro mga high school yan. Gusto ko dati magpiloto eh. Ganda yan, ha? Hindi natuloy. Mm. Kasi nga, kailangan ng malaking pera. Pera, Magpipiloto. So, yun, nangarap ako ng ganun. Pero nung nag-college na, ayun na. So, bumaba na yung Ganon daw yun eh. Ang tao daw, pagbata, sobrang taas ang pangarap niyan. Oo. Yeah? So, habang nagkakaedad daw ang tao, pababa na ng pababa yung pangarap nila. Hanggang sa yung pangarap nila, ano na lang, wala na lang sa sarili nila, parang wala na sa isip nila. Kasi nga, mahirap nang abutin. Yes, lalo na kasi doon pa ako sa lugar na hindi ka masyado nakakakita ng mga successful na tao. Parang ang tingin ko that time, doon ako lumaki, doon na rin ako talaga tatanda talaga na kung ano yung buhay ng mga tao doon. So, ganoon na rin ang magiging buhay ko dati. Okay. Ang ganda naman nung kwento na yun, no? Eto naman, yung napunta ka na sa Uno, yun ba yung ine-expect mo na makikita mo? Alin? Yung pumunta ka na sa Uno, naimbitahan ka na sa Uno. Kasi sabi mo, ilang beses ka naimbitahan eh. Tama? So, meron ka na mga sagot eh sa isip mo that time. Na sabi mo, baka magbenta-benta ako. Yes. Baka mahirapan ka kung gagawin mo yun kasi hindi ka magaling sa sales talk. Kumbaga, may mga pagkakataon talaga na gano'n eh. Kaya nga magkaiba yung narinig, nakita, at yung ginawa. Yes. Magkaiba yung tatlo na yon. Isa yung narinig, iba yung nakita rin, iba yung ginawa. Na ano ka ba? Na-amaze ka ba nung napunta ka na sa loob ng Uno? Sobra. Kumbaga sabi ko nga nung kanina, wala akong pangarap. Tama. Pero nung nakita ko to, lahat ng pangarap ko nung bata ako, nabuhay ulit. Yun. Kumbaga, nung nakita ko siya, actually, after ko sa office, pauwi ako nun, sa bus ako. Nung nakita ko sasakyan, sabi ko, magiging ko. Nangangarap ka na nun. Nangangarap na ako bigla. Sabi ko, Oo. na magiging sasakyan ko balang araw. May nakita akong magandang bahay. Yan, ganyan na magiging bahay ko balang araw. So, Grabe, no? nabuhay. So, sabi ko nga, after nung makapunta ng office, sabi ko, meron palang ganitong opportunity na talagang akala mong imposible, kaya palang maging posible. Kasi, sabi ko nga anong chance ako sa labas? Kasi unang-una, hindi nga ako magaling sa eskwelahan. Kasi nga, hindi ako maano sa pag-aaral. Tama? Sabi ko nga, pag na-graduate ako, syempre, pag nag-apply ako ng trabaho, malamang may mas magaling sa akin. Kaya wala akong that time. Wala idea. Kaya sabi ko nga, parang wala nang pag-asa talaga. Parang ganun. Parang sabi ko, hanggang na lang siguro ako, yung kahit anong trabaho na lang para magkaroon lang ng pera ba, may pangkain. Makasurvive yun eh, pag ganun eh. Makasurvive na lang. Pero nung nakita ko to, sabi ko, pwede pala talaga. Kaya, hindi ako nagdalawang isip nun. Sabi ko, nung kala ko nga tawag dito, kung yung ginagawa ng klase ko, kala ko iba pala talaga. So, totoo yung sabi mo, at na iba yung narinig, nakita sa ginawa. So, magkakaiba yun. Actually, hindi pa ako naka-start agad nung time na yun. Kinabukasan pa ako nakapagsimula. Oo. Kasi wala pa akong nun pang simula. Pero maganda doon, nabuhay yung pangarap mo. Yes. So ngayon, importante, nabuhay. naniniwala ka na ngayon Hindi ako nakatulog nung gabi. Yun. Sabi ko. Ang tawag doon, senyales ng pagkabaliw. Ayun. Kasi yung nakita ko kasi yung pwedeng kitain, sabi ko, kikitain ko lang yan pag naging piloto ko eh. Kasi malaki sahod yung pag naging piloto. Piloto. Sabi ko.
Sabi ko, kahit pala hindi ako naging piloto, pwede ko rin palang kitain yung Kinikita ng isang piloto. Higit pa nga. Higit eh. pa. Ngayon, higit pa nga. Minsan yung kinikita ko eh. Oo, masasabi mo yan kasi nahi-experience mo siya eh. Di ba? Oh, ngayon, yung po mga kauno, no, ito ay ano pa lang, imagine niyo, 2 katanungan pa lang to. Totoo nga na ang uno ay bumubuhay ng mga pangarap. Yes, Ang tama. multi-level marketing, kayang bumuhay ng mga pangarap na patay na. Yan. Isa Grabe sa yun, akin no? doon. Isa na sa akin doon. Oo. Nabuhay. Ito medyo sa ibang parte naman. Sino si Upline Chris Pasag sa labas ng uno? Sa pagdating sa pamilya, talagang ginagawa ko yung para tatay talaga. Kumbaga, pinoprovide ko anong kailangan ng pamilya ko. So, nagbibigay talaga ako ng time para sa family ko. Pag Sunday, no business talaga. Kumbaga, oras yung para sa mga anak ko, sa asawa ko. Diba? So, lumalabas kami. So, kumbaga, buong araw yan eh. Kasi Monday to Saturday, trabaho. Trabaho eh. yan, nag-network. Oo. Pagdating ng Sunday, syempre, kay Lord, Tama. after kay Lord is sabi, 'di ba nga, pang 7 araw pahinga natin 'yan. And syempre kasama sa pagpapahinga yung magbigay ka ng time sa pamilya mo. Tama. Diba? Kasi yan yung alam ko, pinagkaloob ng Panginoon sa akin 'to, kailangan ingatan ko, alagaan ko, mahalin ko, 'di ba? Tapos pagdating naman sa kaibigan, makulit ako. Talagang Masayahin kasama. masayahin talaga. Kung talagang Oo. game ako kung anong nyo, go ako. Parang Kumbaga, ang tawag diyan taong marunong makisama. yes. Di ba, di ba? Kung anong trip nila, basta hindi lang Masaya, hindi masama. yes. Yun lang naman yun eh. Yung basta yung magandang trip na wala kang game ako diyan. Wala masagasa ang ibang tao, no? Yes. Tapos talagang mapang alaskador din naman ako. Hindi, tsaka nasaksiyan ko yan yung pakikisama mo. Nasaksiyan ko pagka talagang hindi masama, hindi mo talaga, pagka masama, ayaw mo yan, alam ko yan, ayaw mo yan. Oo. Dati talagang nung hindi ko pa nung hindi ko pa nakikilala si Lord nun. Kahit trip, sige, trip. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, sabi ko, sige, go ako kahit basta hindi Nakakasagasa sa ibang tao, yes, wala. nakakasagasa sa faith mo. Yes. Di ba? Kumbaga, basta hindi, Basta hindi taliwas yes. sa kagustuhan ni Lord. Yun. Parang gano'n, di ba? Gano'n yung tamang salita. Pag hindi kalugod-lugod sa kanyang paningin, Exactly. stop. Hindi tayo dyan pwede. Oo. Iba na lang. Ibang trip na lang. Pwede yung gano'n, di ba? Ito po mga kauno, pinapakita ko po yung iba't ibang klaseng muka ng Upline Chris Pasag. So nakita nyo, dati po siyang estudyante, tapos naimbitahan naman, negatibo naman sa ganitong klase negosyo, pero nakita nyo naman, naging positibo siya kasi nabuhay yung pangarap niya. Tapos yung isang muka is yung family man, tapos bilang kaibigan naman. So, yun yung maganda no? Sa ganitong negosyo, talagang parang dami nating role. Kumbaga, Yeah. marami nga nagsasabi, yung mga dati kong kasama, nandun ako dati sa lugar na, parang ang laki daw ng pinag-iba ko na ngayon. Ayan, kung yan yung sinasabi mo ngayon, meron akong magandang tanong Ayun dyan. na, sige. Ito yung magandang tanong ko diyan. Ito napili ko sa personal story mo. Okay, kasi talagang maraming tao talaga pag ginagawa mo na yung uno, yung mga dating kaibigan mo medyo iba yung magiging tingin sa inyo. Yes. Ito personal story mo na di mo malilimutan nung ginagawa mo yung pag-uuno mo. Yung mga napagdaanan mo. Yung mga madami. naging struggle mo, yun. Yung Number yung one. time na nakilala kita noon, yan, maganda yun. Ang hindi ko malimutan talagang isang is yung 'di ba, humahataw, kasi umalis ako, hindi na ako sa amin nakatira noon eh. Kumbaga nagsarili na ako eh. Kasi nga maraming mga negative din dun sa amin, 'di ba? Okay. So umalis ako, so nagbo-boarding house ako noon. So umaga hanggang madaling araw. Kasi ako, naghahataw talaga eh. Imagine mo, Apche, umaga, alas 7, nagmamlayas ako niyan, di ba? Sa may NBI top. Tapos, pagdating ng
medyo magtatanghali na sa may Robinsons, Manila ako. Nagse-survey ako noon. Pagdating naman ng hapon, nagdidikit ako ng sticker sa jeep. Galing Tapos pagdating ng mga bandang alas 4, alas 5, namumusakal na ako sa baba ng office sa recto ng mga harang ng mga ano. Pagdating, tas pe-present pa ako. Then gabi, alas 8, alas 9, attend ng training. Eto na, pagdating ng mga bandang alas 11, pag uwi ko ng boarding house, tawag dito, magluluto na ako ng gawgaw niya kasi magdidikit ako, nagwawulpos ako sa madaling araw. Matindi yun, ha? Oo, nagwawulpos Ibig ako. sabihin, nagluto ka pa pala ng gawgaw, no? Yes. Para mag-ano ka, Yes, yung habang dikit-dikit, kumakain, no? Habang kumakain, pinapakulungan na yung gawgaw. Kasi magdidikit kami sa mga poste. Oo. Ng poster. Ikaw pala Tapos, mag-isa niyan that time. Maraming beses na ako mag-isa, may kasamang isa, o minsan tatlo kami na nagwo-wallpost. Pero sa Okay. pagpa-flyers, madalas mag-isa ako eh. Mm. Sa pagsusurvey, madalas ako rin mag-isa. Kasi nga, nagsisimula ako no, wala pang kasi naniniwala sa akin nung una. Then, eto na yung hindi ko malimutan. Yung one time, nagwo-wallpost ako. And then, umuwi na. May mga experiences yan eh. Mga bandang alas 3 ng madaling araw, uwi na ako. Kasi usually, natapos ako alas 4 eh. Grabe yun. 4. So, Oo. kasi lakad lang yan eh. Mm. So, lalakarin ko. One time, dati, naalala ko, lalakad ako from Espanya, lalakarin ko hanggang sa may, ano ba yun? Sa may show ba yun? Basta may daanan kasi dyan sa... Layo nun, oo, ah. Lalakarin ko yan. Oo. Kasi didikit-dikit ako dyan. Ilang oras ako naglalakad nun. Then one time, alas 3 ng madaling araw, uwi ako nun. Kasi bakit umulan na malakas eh. Ito matindi. Yung pag-uwi ko ng boarding house, yung mga gamit ko nasa labas na. Tapos nakapadlock na yung kwarto. Pinalayas ka na. Yes. Mm. Wala kasi akong... Ang ginawa ko, tinawagan ko yung upline ko. Sabi ko, saan ka? Bakit? Pwede patulong. Bakit? Naluluha ka na ba niyan nung time na yan? Mm. Pwede patulong. Sabi, bakit? Sabi, lilipat ako ng boarding house, yung mas malapit sa office. Sabi kong ganun. So, buti na yung upline ko, pinuntahan ako. Mm. Kasi may sasakyan siya eh. Gamit ko nasa labas. Anda ako nun. Habang kinakarga ko sa sasakyan niya, umuulan nun, basang-basa ako ng ulan. Tapos, isang, hindi ko malimutan, naiyak ko ah. Anong pakiramdam nun? Ha? Sige, okay lang. Anong pakiramdam nung time na yun? Balikan mo siya. Naiyak ako ah. Kape muna, kape. Kape muna tayo. Oh. Ayan. Alam nyo mga kauno, every time na medyo dumarating tayo dun sa punto na nare-reminisce natin yung mga bagay na napagdadaanan natin, talagang hindi natin maiwasan na maging emosyonal. Hindi natin maiwasan na maramdaman ulit kahit tayo'y nasa tugatog ng ating tagumpay. Kasi alam natin at alam ng karamihan ng ating mga international top earner na ginawa nila yung mga bagay na yon para makarating sila kung saan sila naroroon ngayon. Kaya yung pagiging emosyonal, normal yan. Yung nga, balikan natin upline, Chris. Tinanong dito na. Oo. Kaya kasi ako kanina. Oo. Tinanong, nasampa ko na yung mga gamit ko. Nagsalita yung upline ko, tinanong ako, sabi niya sa akin. Alam ko kasi di ko maintindihan eh, sabi ko, bakit po? Pwede naman tayo maglipat bukas ng umaga. Bakit ngayon? Ngayon pa, umuulan pa. Oo. Ay, hindi ko na sinagot yun. Tumingin na lang ako Sa daan. Oo. Tapos, May kain ka ba noon, time na yon? wala pa. Wala kang kain noon. May pera ka sa bulsa that time? Wala rin. Wala rin. So ang meron ka lang that time, yung tao na tumutulong sa'yo. Tsaka yung paniniwala mo na may mangyayari sa isa uno. Tapos yun nga, doon ako nangarap na sabi ko, magkakabahay ako. Tama, no? Doon mo na tinatak sa isipan, sa puso mo na darating ang time, magkakasariling bahay ako. Kasi na-experience mo yung yung senaryo na yon, which is mahirap yon, mga kauno. Pero bakit pinagdadaanan no ng isang
international top earner yung mga ganun. Eh, lahat tayo, may kanya-kanya tayong journey. Kumbaga, may kanya-kanya tayong pagdadaanan. Sa pagkakataon na to, ito yung pinagdaanan ni Upline Chris. Sige, Upline Chris, pwede mo siya ituloy. Meron pang isa, hindi ko malimutan. Pero ito medyo, ano naman to, tawag dito, yung binyag nung panganay namin. Mm-mm. Kasi one year old na eh. Oo. So, syempre, simula pa lang ako that time eh. So, ginawa namin ni Delmar, sa Jollibee namin pinano. Ginawa. Oo. Mm-mm. Di may Sodexo tayo. Meron. Mm-mm. Pinandown ko Sodexo. 7,000 yun. Ay, 7 ba? 5? Mga 7. Mm-mm. Di, nag-down ako ng Sodexo na 2,000. So, Oo. kailangan ko ng 5,000 na lang. Oo. Di, eto na. Dumating na yung binyag ngayon. Siyempre, simbahan mo na yan eh. Tama. Mm. Sa simbahan pa lang, dadasal na ako matindi. Ano pinagdadasal mo? Wala kasi yung pera. Sabi, Okay. kulang pa 5,000, di ba? Oo. So sabi ko, nagdadasal ako, sana yung mga ninong at ninang pera ang ibigay. Oo. Di eto na. Di pumunta na kami sa Jollibee. Mm. So doon pala simbahan pa lang, pinapawisan na ako, nervous na ako. Pero gabi pa lang, nakahanda na ako sa sasabihin ko sa manager pag di ko talaga nabayaran. Grabe yun, ha? Nakahanda na ako, talagang hingi ako pasensya eh. Oo. Mag-uugasan ako ng plato nyo kung ano. Eh di eto na, dumating na doon na kami sa fast food. Oo. Maya-mayang konti. Ito pala, bago pala yun, may tumawag pang gabi, may tumawag pang isang ninang. Mm-mm. Hindi ito makakapunta. Grabe kong pinilit. Bawas na. Oo. Hindi, pinilit ko. Sabi ko, may pera yun eh. Oo. Pwede siya, hindi pwedeng hindi pumunta to. Oo. Kailangan ko yung tawag doon, paimkim ba yun? Yeah. So, ito na, buti Tama. ka mo nakapunta. Kinabukasan Oo. pumunta. So, pagpunta namin doon, medyo ninervyos ako. Sabi ko, ano na kayang Kaya pag may nakita ko may dalang regalo, patay, biniregalo. -1 tayo. Oo, -1. Oo. So, eto na. Di, maya-maya konti, may nag-abot na. Ampaw. Yun na. Taas yun eh. Ang gagawin ko noon, bababa ako. Sisilipin mo ngayon. Oo. Sisilipin ko. Uy, kulay blue. Akit ako. Sabi ko, Delmar, 4,000 na lang kulang natin. Okay, oo. Maya-maya konti, may nagbibigay na naman. Bababa na naman ako. Sisilipin ko, kulay asul ulit. 3,000 na lang kulang natin. Oo. Alam mo, nagpapag-games, hindi ako makapag-enjoy sa games eh. Kasi iniisip ko May iniisip. ko, kinakabahan ako, paano pag wala na? Tama, oo. Eh, ang layo pa nun, sa Laguna pa yun. Di ba? Alam mo, doon talaga, buti ka mo, basta ang galing is, saktong-sakto. Yung, na-provide nung, yung pa-MK, saktong-saktong pambayad dun sa Sa venue. Yes. Kumbaga, ginawa ko nun, lakasan na ng loob eh. Sabi ko, imagine, walang pera. Sabi ko, bahala na eh, ganun talaga. Pero nakahanda na ako nung gabi pa lang. May may script na ako ng sasabihin ko sa manager pag hindi ko na Pero ang galing, pero ang bait ni Bait ni Lord, no? Imagine mo na natapos nung gabi. Grabe pawis ko noon. Alam mo, pag uwi namin ni Delmar noon, grabe sabi ko, iba yung pakiramdam na grabe para akong binuhusan ng doon. Sabi ko sa kanya kanina, lalo na yung malapit na matapos, wala pa may kulang pang din nagbibigay, may dalawa pa, inaabangan namin yan. Inaabangan mo bumunot. Yes. Bumunot ka na. Oo, yun. So, buti ka mo, natapos yung Palagay ko, sasabihin mo, Dok, pag hindi bumunot yan, bumunot ka na. So, buti ka mo, natapos namin siya na provide yung niya. Yung pambayad Pero na. alam mo, lahat ng bagay, no, pag talagang pinagandaan na rin ni Lord yun eh, yung time na yun eh. Na, sa buhay talagang kailangan palakasan ng loob eh. Naniniwala ka ba ron? Kailangan talaga kasi pagka unang-una, pag wala naman naging successful, mahina ang loob eh. Exactly. Mm-mm. Marami nga akong kilala. Ganda ng tinapos, hindi successful. Bakit? Mahina ang loob eh. Exactly. Marami rin akong kilala, hindi naman nakatapos, pero very successful. Mm-mm. Malakas loob eh. Tama. So kumbaga, isa sa tawag dito sa ingredients para maging successful ka, dapat kaya lakasan mo talaga dapat loob mo. Sa lahat ng bagay. Yes, kahit saan talaga. Kailangan mo talagang lakasan yung loob mo kasi pag hindi, wala talagang mangyayari talaga. Usapang lakas ang loob. Okay, upline. Upline Chris Pasag. Ito, magandang tanong to para sa mga bago naman to. Ayan, para sa mga bago naman to.
ano ang mga kadalasang pagkakamali na nagagawa ng mga distributors, lalong-lalo na kung bago pa lang? Kailangan malakas loob mo. Mm. And siyempre, dahil bago ka pa lang, kailangan talaga napaka-importante yung magpa-guide ka Yun. sa oo. coach mo. Mm. Sabihin mo sa kaya, kausapin mo na kaya kausapin mo na sila. So, yung pag-guide kayo sa coach, sa mga nagsisimula, napaka-importante na magpa-guide ka sa coach mo. Sabi nga nila, di ba, yung coach, kasi dahil tayo meron tayong gustong marating eh. Di ba? Ngayon, yung gusto mong puntahan, napuntahan na ng coach mo yan. Kumbaga yung coach mo, yan yung tour guide mo eh. Exactly. Parang ganito, example, gusto mong pupunta ka sa isang lugar, example, pupunta ka ng Korea, first time mong pumunta ron, wala kang tour guide, makakarating ka, pero matagal, tanong-tanong ka pa, ganito, di ba? Mm. Pero pagka pumunta ka ng Korea, may kasama kang isang tour guide na ilang beses na nakapabalik-balik doon, napansin mo, ang bilis mo makakarating. So, Tama. ganun din sa business natin, yung mga coach, yan yung tour guide natin. Mm-mm. So, kung magpapaguide ka sa kanya, mabilis ka makakarating dun sa Pupuntahan. gusto mong puntahan. Mm-mm. Hindi ka na maliligaw-ligaw pa. So, yun yung isa sa mga napansin ko sa mga nagsisimula ng mga distributors natin. Minsan kasi, hindi mo masasabi. Minsan, yung nag-guide sa'yo, kung ikaw, professional ka, minsan kasi may nag-guide sa'yo, ito lang ang tatapos, ito ang background. Minsan, ayaw natin sundin eh. Mm-mm. So, sa negosyo kasi natin, kung sino kasi nauna dito, wala tayong choice eh. Kahit mas professional ka sa kanya, o mas maganda background mo sa kanya, wala kang choice eh. Kailangan mo talaga sundin yung coach mo kasi siya yung nauna. Tama. Siya yung narating na niya yung gusto mong puntahan dito sa negosyo natin. Kailangan magpapaguide ka lang talaga sa kanya, sa coach mo. Ano pa yung mga iba nilang nakikita mo, napapansin mo, na nagiging kulang, sabihin natin kulang ng mga bago? Manyana habit, Yan, manyana Isa habit. pa yan. Yan. Oo. procrastination. Yung alam mo yung Oo. bukas na, tsaka na, Yung pwedeng gawin ngayon, kaya nga eh, ako lagi ko naman Pinagpapabukas sinasabi, pa. kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Huwag mo na ipagpabukas. Mm. Diba? Kasi sabi ko nga eh, lagi ko sinasabi sa mga tao to, hanggat may lakas ka pa, hanggat kayang pang tumodo ka na. tama eh. Kasi hindi mo alam hanggang kailan ka bibigyan ng lakas ng Panginoon eh. Tama. Paano kung after 1 week may sakit ka na, tapos saka ka totodo, wala kang budget. Tama. So, tsaka isa pa, kung bakit ako nung panahon nagsisimula ako, actually, yung gagawin ko nga bukas, ginagawa ko na ngayon eh. Kasi nagmamadali talaga ako eh. Kasi ang mindset ko kasi, hindi ako mabubuhay ng 300 years eh. Tama eh, no? Hindi naman mabubuhay ng 200 years. Yeah, lalaki nga, umabot ng 70, swerte na eh. Mm. Di ba? So, meaning to say, ang mindset ko that time, nung nagsisimula ako, maiksi lang ang buhay. So, kung patatagalin ko, di ba, pag 70 na ako, tsaka ako nagkaroon, tsaka yumaman, di mo na may enjoy yaman mo nun eh. Tama. Di ba? So, tsaka lahat, pag naisip mo kasi na darating sa point na mawawala ka sa mundo to eh, mamamatay tayo eh. Di ba? So, yung manyana habit, may procrastination, tanggal yan eh. Wala nang tsaka na, wala nang bukas na. Kung ganun sila mag-isip, yung mga bago natin, na hindi tayo mabubuhay ng 200 years, 300 years, di ba? Talagang magmamadali ka eh. Lalo na pagka halimbawa, sa mga 40 years old na dyan, meron dyan, 50 na, dapat mga ganyan, nagti-triple time na yan, tumatakbo na yan. Ako kasi 35 pa lang, so hindi ko na, no. Matanda. So 1 year lang tanda mo sa akin. Oo. Sige, doon sa mga 40, yan. So ayun, yun, isa pa yun, yung talagang pinagpapabukas pa yung kaya namang gawin ngayon, gawin na. Mm. Diba? May yung mga tao ko nga minsan nagtataka sa akin eh. Imagine mo, uuwi pa ako ng Bulacan. Eh, pwede naman ipagbukas. Kahit madaling araw, hindi. Sila uwi na, pero may gagawin pa kami. Oo. Sabi ng isang tao ko, pwede naman bukas yan. Eh, kaya ko naman gawin ngayon, ba't bukas pa? Tama. Diba? So, para iba yung bukas eh, iba yung ngayon eh. Tsaka ako kasi, may goal ako everyday. Yun ang isa pang importante. Kailangan, nasa mga nagsisimula, kailangan simulan nyo sa goal. Kasi pag wala kang goal, wala kang mararating talaga. Kasi ang taong di alam saan pupunta, walang mararating yan eh.
So, kailangan talaga, sisimulan nyo sa mga nagsisimula pa lang sa negosyo natin. Simulan mo dapat sa araw-araw, kailangan may goal ka. Bago ang matulog sa gabi, nakaplano na yung gagawin mo bukas. At pag dumating na yung bukas, huwag ka matutulog na hindi natatapos yung goal mo nung araw na yun. Okay. Kailangan matapos mo talaga siya. Kung ano yung goal mo nung araw na yun. At kakahit ng goal, everyday, hindi mo na mamalayan yung weekly goal mo na nahihit mo na. And every time na-hit mo yung weekly goal mo, may hit mo yung monthly goal mo. Pag na-hit mo yung monthly goal mo, sigurado may hit mo yung yearly goal mo. Tama. Kaya minsan may mga minsan, hindi ko naman sa inaan, di ba? Minsan may tumatagal sa negosyo. Bakit? May tumatagal na resulta sa kasama natin. Kasi bakit? Kasi nga, sila walang goal eh. Kasi sabi ko, pag wala kang goal, hindi mo alam. Parang ang hataw mo kasi pag wala kang goal, bahala na eh. Kung meron o wala, okay lang eh. Kasi Tama. wala kang goal eh. Iba yung trabaho ng taong may hinahabol na may goal hinahabol. sa walang hinahabol na goal. Pansinin mo yung mga may hinahabol na goal, lalo na yung mga top earners natin, pag malalapit na yung cut-off, wala nang tulugan yan. Hindi natutulog yan. Tama, oo. Di ba? So kasi may goal. Pero pag walang goal, wala na. Kaya nga, hindi ko na alam Parang yan, mga kauno, no? Ang sinasabi ni Upline Chris, sa sa side ko na para kang sumakay ng jeep nang hindi mo alam saan ka pupunta. Yes. Parang ganun, di ba? Anong driver punta? Diyan lang. Mabayad pa, saan to? Diyan lang. Parang ganun, no? Ano yung una? Lakas ng loob. Ano pa yung isa? May goal. Ano pa yung isa na pag-usapan natin? Yung manyana habit. Alisin natin. Alisin yun. Meron ka pa ba naiisip na kailangan na sabihin natin na kailangan i-adjust ng mga bagong nagde-network? Bakit tumatagal sila? Nare-relax eh. Yan, oo. Meron kasi dyan, sumeke ng 100,000. Hindi mo na makita bukas sa office yan. Babalikan after 1 May week. pera. Bakasyon muna, pahinga muna. Oo. Hindi naman sa inaano ko, meron dyan, di ba, makapasok ng top earner. Next month, wala. Susunod na buwan, nandyan na naman. Di ba? Kasi, kumbaga, parang okay na sila sa ganun eh. Dapat, hindi ka ma-relax eh. Kasi, ang 100,000, mabilis na maubos nung ngayon. Ang 50,000, mabilis na maubos nung ngayon. Ako, lagi ko sinasabi, lagi ko tinuturo sa mga tao ko, kailangan ko, ano yung pinakamataas mo na achieve, kailangan higitan mo yun. Kasi ako yun ang parang monitoring ko sa sarili ko. Lalo wala akong, di ba, wala naman masyadong nag-ano sa akin, nag-guide. So, parang yun na lang. Kumbaga, walang bibigay ng goal sa akin eh. So, parang pinaka-goal ko na lang sa sarili ko. Kung ano yung pinakamataas ko na-achieve, kailangan mahigitan ko yan. Parang yung diba, yung nag 2.6, almost 2.7 million ako. Sabi ko, kailangan mahigitan ko to next year. Grabe Kaya yun, no? next year, naging 4.4 million naman. Iyon. So, yun naman yung hinihit ko ngayon. Kailangan malampasan ko yan. Sabi ko nga sa mga leaders ko, kailangan next na naman, kailangan makapaglabas naman tayo 5 million pataas. Pati sa daily income, 'di ba? Minsan, never na ako. One time nag 80,000 ako one day. Sabi ko, kailangan mahit ko 'to, malampasan ko. Naging 100,000 isang araw. Tapos, Sarap nun. kailangan mahit ko 'to. Oo. Kailangan ma-break ko 'tong record ko na 'to. Pinaka ngayon, na-break ko 100,000 one day. Ay 130 in one day. In one day. So, yun yung binibreak ko naman ngayon. So, ang ginugol ko naman ngayon, kailangan mag 150 naman ng isang araw. So always beat your last Highest achievement. highest achievement, parang Kailangan gano'n, oo. i-break mo yung record mo, pinamataas mo record. Hindi lang sa hindi lang sa cheque. Siyempre sa ranking din. Yes, oo. Kailangan kung nasa top 20 ka ngayon, dapat i-goal mo mag-top 10 ka na. Kung nasa top 10 ka, i-goal mo sa top 5 naman. Hanggang sa mag-top 1 ka. Tama. And lahat naman, pati sa resulta. Kung ngayon, nangungupahan ka, i-goal mo dapat next time nakakonto ka na. Tama. Kung nakakonto ka na, i-goal mo dapat magkaroon ka naman ng bahay. Pag nagkabahay ka na, i-goal mo, magkaroon ka naman ng resort o kung ano. Tama. Pa. Kailangan talaga. Kasi pag wala kang hinahabol, wala kang goal na ganun, parang mangyayari kasi okay ka na sa resulta mo. Yan ka na lang. Relax ka na nun. Yung negosyo natin, kaya magbigay ng sobra-sobra talaga eh. Talagang alam mo yun, kaya hanggat hindi mo, di ba sabi nga, hanggang 6.7 tayo. Oo. Hanggat di tayo nagaganon, dapat banatan natin ng banatan talaga.
Tsaka nakakatakot kasi sa pagre-relax. Pag na-relax ka, ang kasunod niyan, ano na hindi naman siya pataas pa downhill yan Yes. Downhill yung kasunod Ang masakit nun, pag dumagapak, hindi na makabangon. Mm. So, yun ang mahirap doon. So para ka nagsimula ulit sa bago noon, sa simula. Yes. Ang hirap pa naman pag simula ka ulit sa umpisa. Tama, Sa negosyo natin, nagsimula ka sa umpisa. Ang hirap kaya makakuha ng momentum. Kaya Exactly. dapat pag naka-momentum na kayo, mga kauno, i-maintain mo yan. Huwag ka papayag na mawala yung momentum. I-maintain mo yan. Kasi napakahirap kumuha ulit ng momentum. Ang hirap. Simula ka na naman yan. Mahirap yun ang lalamig. Yes, napakahirap ng gano'n. Di ba? Ganda nun may natutunan kayo mga kauno. I'm sure, sana kayo nagsusulat-sulat kayo dyan kasi yung mga ganitong klaseng kwentuhan. Usually, hindi nito kinikwento yan buti ka nagkikwento ngayon to Buti nagkikwento kayo sa Apply Chris Pasag kung paano natin gagawin, no? Ito naman, nung time na nandiyan ka na, no, nakakuha ka na ng magagandang resulta. Nagkaroon ka na ng bahay, nagkaroon ka na ng mga coaches, dami, di ba? Maganda check I'm sure meron mga taong nang negative sa'yo nung ginagawa mo to Ang dami. Madami. Madami. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga Nang negative sa'yo? salamat sa inyo. Sa mga ng negative. Okay. Kasi kung di nila ako ni negative, hindi Oo. ako magpupursige. Hmm. Kumbaga sila yung parang naging sila yung nagpagigil sa akin Nasabi ko, ni-negative nyo ako, sinasabi walang mangyayari sa akin dito. Lalo ko nang gigigil doon. Hmm. Kung di nila ako ginanon, ay hindi ako tatrabaho, hindi ko bibiritin ng todo to. Hmm. 'Di ba? Pero ngayon naman, medyo bawas na yung halos wala na nga Hmm. Kaya ang nami-miss ko yun Yung Minang negative Minsan sa'yo. tatawagan ko yung mga kaibigan ko I-negative mo. Pare, pwede may ginagawa ka ba? Oo. Bakit? Pwede ba yung negative mo? Sabi mo, walang mangyayari sa akin dito. Sabi mo, nagulong ko lang. Pinapabaan na ako ng cellphone. Oo. Sila naman ngayon pinagtitripan ko. Oo. Diba? Ang sarap ng pakiramdam na yun. Pero hindi para gumanti. Kumbaga, minsan kasi, nagiging katuwa na kasi mga kaibigan natin yung mga yon, tama? Ako talaga pag nakita ko pa nga sila, minsan pinaiinom ko pa Minsan nga, Okay. pinakakain ko pa Kasi bakit? Tataka nga sila Ewan ko sa iyo Di ka nga namin sinuporta noon ba't pinakakain pa kami ngayon? Ano pa yung mga sinasabi nila sa'yo? Sinasabi ko, kung di nyo ako ni-negative, hindi ako Mapupunta Hindi rito? ako mapupunta rito. Tuloy niyo yung pang negative sa akin. Oo. Sabihin niyo walang mangyayari sa akin dito. Please na. Para magigil ako ulit. Wala. Doon na sila. Wala, tahimik na lang sila sa ganun. Tsaka mga kauno, normal talaga yun. Minsan talaga, meron talagang hindi maniniwala, meron talagang magne-negative, meron talaga hihila sa pababa. Kasi ganito yan, lagi ko naman sinasabi, sa pag-abot ng pangarap, hindi naman siya talaga ganun kadali. Hmm. Okay. Kumbaga, balanse ang buhay 'Di ba? Kung mataas ang pangarap mo, mataas din yung challenges. Mataas din yung mga problema Hmm. na darating. 'Di ba? Depende sa pangarap mo, parang ganito. Kung gusto mo ng malaking bahay, malaking problema. Gusto mo Okay. ng maliit na bahay, maliit na problema haharapin mo. Hmm. Kung gusto mo walang problema, walang bahay. Oo. Or kung gusto mo nang walang problema, simple lang. Ano? Kailangan patay ka na. Tsaka basta sa akin, normal talaga yun. Oo. Talagang, kasama yun kasama talaga yun. Kailangan maging, kailangan talaga na tanggapin natin na hindi talaga mawawala yung mga ganun tao na minsan kasi pinapadala talaga siya ni Lord para mas tumibay ka. Exactly. Mm. So, hindi pwede na gusto mo ng malaking resulta tapos konti lang yung Maliit na challenges lang. Hindi pwede yun. negative lang, hindi pwede. Kung gusto mo ng malaking resulta, expect mo malaking rin yan. Kaya nga kung depende nga sa pangarap yan, sabi ko nga kung nakangarap ka talaga ng sobrang taas, sobrang dami rin talagang pagsubok, ang dami. Maging ready sila doon. Parang ganun sinasabi mo. Oh. Yes. So, kaya kailangan yung tsaka yung mga negative, huwag yung aawayin.
Diba? Okay, oo. Kasi sa akin, nung marami mga nag-negative sa akin before, ngayon kasali na rin dito eh. Mm. Diba? Yung iba pala, hinihintay lang yung resulta. Nung may resulta na, nagsalihan din, ginawa din nila yung business. Diba? At least meron tayong meron tayong mga nakukuwang mga tip. Paano nila handlein? Sige, yan naman. Upline Chris, paano mo hinandle yung mga pang-negative sa'yo dati? Yun nga, tinatawanan ko na lang sila eh. Kumbaga, sabi ko nga, mas lalo ako nang gigigil eh. Pagka inaano nila ako. Dalawa kasi yan Ano eh. yung pinakamatinding narinig mo? Yeah. Ano yung pinakamatinding narinig mo na ni-negative ka? Kasi I'm sure may mga kauno tayo na na napagdadaanan yan eh. May mga tao talagang sabihin natin na hindi maganda yung sinasabi sa kanila. Ano yung pinakamatindi naman? Dami naman kasi. Dami Oo. naman naririnig na sinasabi. Hindi nga daw ako magaling. Hindi nga daw nga ako tapos ng pag-aaral eh. Paano daw ako yayaman dito? Niloloko ko lang daw yung sarili ko rito. Meron pang narinig na kasi minapasali ako sa amin. Kaibigan ko. And then ang narinig ko minaloko na naman sa atin, no? Si Chris. Si Chris. Mga ganun ba? Huwag kang papaloko dyan. Minsan nga, meron pa nga, kinalat pa talaga eh. Oo. Baka mag-message sa inyo to, lolokohin kayo niyan. Alam mo yun, pero sabi ko lang, sige lang. Diba? Kaya nga, yun yung time na umalis ako sa amin eh. So, Nag-iba ka ng lugar, ha? sa iba ako sa iba ko siya ginawa yung negosyo. Hanggang sa nagka-resulta na. Nung may resulta na, unti-unti na sila. Yung mga dating nagne-negative, unti-unti na rin silang sumali na rin, nag-start na rin. Eto maganda yung tanong ko na to. Kasi napag-usapan natin yung buhay pamilya, estudyante, tapos yung nagne-network ka na, nagkaroon ka ng magagandang resulta. Eto naman, kung babalikan mo yung dating Chris Pasag, na hindi nakikita yung pangarap niya, na makukuha niya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Buti na lang nagpakatatag siya. Diba? Buti na lang lumaban siya. Okay, kasi kung bumigay siya noon, walang Chris Pasag ngayon. Wala ako ngayon. Kaya buti na lang talaga nilakasan yung loob. Diba? Buti na lang talaga nanalangin, Panginoon. Buti na lang talaga nakilala niya si Lord. Masasabi mo ba na mas naging confident ka? Yes. Tapos kumbaga mas andun na lahat eh. Pag nakilala mo si Lord, andun lahat. Yung blessing bumilis, parang ang gaan-gaan ng pasok ng biyaya, and then may problema ka, dali mong nasusolusyonan. Diba? So, kaya isa masasabi ko lang kay Chris Pasag noon, buti na lang talaga hindi ka bumitaw. Iba yung yung feeling kasi nung no? Yung para kinakausap mo yung bata ka. No? Ano yung nakikita mong gusto mong i-goal ngayong 2024? Marating din ng mga taong naniwala sa akin, nagtiwala, yung narating ko. Maganda yun. Gusto kong ma-experience nila yung sarap pag nandun ka na sa taas. Yung buhay na meron ka ngayon. Yes. And kasi sila yung nakasama ko, hirap at sarap eh. Diba? Kaya sabi ko, kaya nga kahit pagod, puyat, minsan wala sa oras yung kain, talagang trabaho ako. Kasi nga, kumbaga ngayon kasi, nadagdagan na yung ko eh. Dati pangarap ko, sarili ko lang. Ngayon, isa sa mga pangarap ko na talaga, yung mga tao ko naman. Tama. Marating naman nila yung narating ko. Yung sila naman yung magkaroon ng bahay, sila naman yung tatawag sa akin, pwede ba tayo ma-invite saan? House blessing ng bahay ko. Sarap ng gano'n. Sarap ng feeling na yan. Yung tipong umagang-umaga, no? May maingay na bumubusina sa labas ng bahay namin. Paglabas ko, pag dungaw ko ng terrace, andun yung tao ko. May bago na sasakyan. Gusto ko yung marating naman nila. Yun talaga yung, yun naman talaga taon-taon yun ang gusto ko eh. Kaya every time yung nagkakaresulta sa amin, talagang, tayo naman talaga mga upline. Yun naman talaga kumbaga, minsan nga tayo pa unang naiiyak eh. Tama, oo. Pag nakita natin tao natin na nagka-resulta, diba? Ang sarap sa feeling pag meron kang natutulungan na
mga tao mo na unti-unti naabot nila yung pangarap nila? Upline Chris, pag pinag-usapan yung salitang multi-level marketing, maraming perception ng mga tao. Okay? At marami rin mga kasama natin ngayon, mga nag-uuno, nagtutuloy, lumalaban. Yes. Anong gusto mong sabihin sa kanila ngayon na kaharap kanila ngayon? Doon sa ating mga nag-uuno ngayon. Ayun. Ano yung gusto mong mensahe para sa kanila? Sa mga kauno natin, okay. Kumbaga, gaya ng sabi ko kanina, huwag ka talagang titigil. Yun talaga kasi doon naman talaga lahat. Kasi kung tumigil ako, tumigil kami. Wala sa akin na lang, kung tumigil ako, wala ako ng mga bagay na meron ako ngayon. Diba? So, tuloy-tuloy nyo lang yung laban. Diba? Sabi ko nga kanina, hanggat basta nangangarap ka, expect mo, may mga challenges na darating sa buhay nyo. So, pag dumating sa point na talagang feeling mo nasa pinakailalim ka na, yung tipong dumating sa point na parang gusto mo nang mawala sa mundo dahil sobrang laki ng problema. Minsan may ganun Meron. Minsan, di ba, baka may mga nakakarinig sa akin ngayon, baka minsan naranasan mo. Pabigay ka na. Gusto mo nang, Lord, kunin mo na ako, may ganun May mga ganun. Minsan dumarating sa atin yun, sobrang bigat na ng problema mo, hindi mo na alam paano mo siya susolusyonan. Pag dumating na sa punto na ganun, tatlo lang yung lagi yung isipin. Okay, number 1, isipin nyo lang na tinitest lang kayo ni Lord kung hanggang saan yung faith nyo sa Kanya. Yes. Kasi marami sa atin, di ba, naniniwala, may mataas yung faith kay Lord, pero nung binigyan ng problema, totoo ba may Diyos? Gumaganon na, nawawala na yung faith. Pangalawa, pag dumating ng ganong katinding problema, okay sa'yo, ibig sabihin, meron lang tinuturo sa'yo nasa taas. Na pag natutunan mo yung tinuturo niya sa'yo, doon mo na makukuha yung ginugol mo. At higit sa lahat, yung pangatlo, pagka sobrang tindi ng problema mo, tipong hindi mo na alam, gusto mo nang bumigay, mas lalo ang kumapit kasi doon na ibibigay ng Panginoon. Tama. Kaya nga, kami na mga umakyat ng stage, di ba? Pag ginawa ka na namin yung mic, hindi namin mapigilan mayak Tama. Di ba? Kaya, yun na yung lagi yung iisipin. Kasi basta habang inaabot yung pangarap nyo rito, normal talaga, may challenges, may mga negative, may hindi maniniwala sa'yo, may mga hindi sasali, may matinding problema darating sa buhay mo, lahat yan, lampasan mo lang. Okay? Basta wag kang huminto. Lagi yung tandaan, kasama yun. Kasama talaga yun sa pag-abot ng pangarap. Kasi again, sabi ko nga kanina, walang naging successful na hindi dumaan dun. Ako nga, pag may nakikita ako sa labas ang ganda ng sasakyan. Ano nasa isip ko noon? Ay, matindi pinagdaanan nitong taon to, kaya maganda sasakyan niya. Pag may nakita ko magandang bahay, grabe siguro problema dumating doon, nalampasan niya. Kaya ang ganda ng bahay niya. So, ganun din talaga dito. Sabi ko nga lagi, balanse ang buhay. Diba? Balanse ang buhay. Okay? Kung matinding problema dumarating sa'yo, ibig sabihin matinding blessing din na rin yung parating sa'yo. Diba? Kung konti pa lang medyo, kaya pag wala ang problema ngayon, doon ka malungkot. Wala kang blessing na parating. Tama. Diba? So, ano yun natin yan? Tsaka ang sarap pag nilampasan mo yung sobrang tinding problema, tapos nalampasan mo, grabe. Iba yung Iba pakiramdam. yung pakiramdam talaga. Upline Chris, ito maganda to. Nagpop up lang to sa isipan ko Kasi magpapasko na. Ayun. Magpapasko na. Ito. Ninong ka pala. Nung ano ka? Ay, talaga? Oo. Hindi mo ba sinabi? Baka ka pala hinintay mo, bumunot ka na. Hindi, ganito. Magpapasko na. Yes. Okay. Alam naman ng maraming Pilipino magpapasko na Ano yung mensahe mo doon sa mga kauno natin dahil magpapasko na? Ano yung dapat nilang gawin ngayon? Dapat Kasi meron pang panahon Oo. Oo. Maaga pa. Kumbaga ano pa lang ba ngayon, di ba? Ilang buwan pa Oo. I think 2 months pa 2 months pa. No? Lagpas 2 months pa. Marami pang pwedeng mangyari. Kung ngayon pa lang sisimulan na nila magtanim, Okay. sigurado pagdating ng Pasko, sarap ng Pasko mo. Kasi baka mamaya iniisip ng iba, babawi na lang ako next year. Hindi, mahaba pa oras.
Kaya makikita natin yan, etong December, sino ba yung maraming inani? Ibig sabihin, sila yung mga nagtanim sa mga araw, sa mga oras na to. So habang meron pa tayong 2 buwan mahigit, biritin nyo na. Pasarapin natin ng Pasko. Isang beses lang nagpapasko every year. Tama. Isang beses lang yan eh. Once a year lang yan eh. So, bigyan natin na masarap na Pasko yung ating pamilya. Di ba? Dati kasi Pasko sa kapitbahay lang eh, di ba? Maganda yung sa bahay niyo, Pasko talaga. So, Ikaw yung biritin pinupuntahan, natin. parang Yes, gano'n. biritin natin. Okay, bigyan natin na masarap na Pasko yung bawat isa sa atin. Okay, tandaan nyo, basta to tandaan nyo lagi, hindi, kaya tayo nandito, kayo mga kauno, kaya tayo nandito, hindi to, basta nandito lang tayo, aksidenteng nandito lang tayo. Kaya tayo nandito, may purpose yan. Diba? Baka mamaya yung pamilya mo, yung nanay mo, nagdadasal ng masarap na Pasko, kaya ka dinala dito ni Lord, kasi ikaw na yung sasagot sa dasal ng pamilya mo, ng nanay mo o ng kapatid mo. Kaya huwag nyo sayangin yung pagkakataon, huwag nyo sayangin yung purpose. Kung ba't kayo nandito. Huwag nyo sayangin yung araw, yung oras. Okay. Kasi sabi nga nila, oras pag lumipas, din natin may babalik yan eh. Tama. Diba? So, bawat isa sa atin, binibigyan tayo ng may 24 hours tayo a day, bawat isa. So, nakadepende lang sa atin yun. Paano natin gamitin yung 24 hours natin every day. Diba? Kung mas marami yung oras mo sa pagtambay, o pagdating ng Pasko, tambay ka na lang din talaga. Diba? Nga. Diba? Pero kung marami oras mo sa pagtatanim ngayon, yung 24 hours mo doon, diba? Kung yung 16 hours mo doon, nasa pagtatanim, pagdating ng Pasko, ang dami mo ring aanihin. Tama. Kaya magsayang ng oras. Maraming salamat, Ayun. Upline Chris Pasag, sa iyong oras na ibinigay Salamat dito sa ating Unos Best of the Best. At syempre, mga kauno, huwag niyong kaliligtaan, no? Every Saturday, nangyayari po ang ating Unos Best of the Best live on podcast. At lagi po kaming merong mga nakahandang special guest para sa inyong lahat. Kaya wag kayong mawawala at palagi kayong bumisita sa ating page para makita ninyo kung sino ang ating mga special guest at sino yung ating mga makakapanayam. Upline Chris Pasag, maraming salamat sa oras din mo po ulit. sa pag-invite sa akin dito. Maraming salamat po, Saul. Thank you. Yan. Ayos.